luha ang maibibigay. Okay? Kung sino po yung may pinakamaraming luha, siya po yung mananalo. ang 100 years old. Palakpakan naman natin si Tita Ina. Na lang sinasabi na, kamukha na pala mami mo. Pero wala na akong masyadong sasabihin kasi ayoko nang umiyak pa siya ng umiyak. Wala na magre-retouch. Na happy birthday, you're the best mother for us. Thank you for everything. We love you very, very much. Po ay si Tito Jerry Mendoza. And yun naman pong bunso si Miss Arlie de Ocampo. Happy birthday. Siya po ang babae, ang ina na nakilala ko na punong-puno ng pagmamahal, pag-unawa, pag-aaruga sa akin. Lalo sa akin. Kasi 30 years old na ako pero nasa kanya pa rin ako. Inaalagaan pa rin niya ako. Pag hindi ko na kaya, parang na pa rin nakalakap ko. Siya pa rin yung sandalan ko. Kahit na minsan kasi lagi kami, yung hindi kami magkasundo. Minsan nag-aaway kami. Kasi nga, nasa isa kami bubong. Nasa isa kami bahay. Kaya minsan nag-aaway kami. Pero after nun, mga ilang oras lang o ilang araw lang, talagang, ibababa namin yung isa't isa. Para lang, basta makita lang namin, magkatingin lang kami sa mata, wala na yung mga salita, wala na yung mga nagawang pagkakamali. Ganun na ako, sabi nga ng mga kapatid ko, diba, lagi niya ako ini-spoiled. Lagi na
Kahit mali man yun, kahit nadapa man yun, basta nandun ako sa kanya. Yun siya. Sabi ko nga, kung bibigyan ako ng pagkakataon na umalis na ibang bansa, ayaw ko. Kasi gusto ko, nakita niya ako na unang hininga ko kasama ko siya. Gusto ko, hindi man, pero alam natin na huling hininga niya kasama niya ako. Kaya kahit na minsan meron may mga dumarating na offer sa akin na malam ba sa ayoko. Kasi gusto ko sa dami-dami ng mga anak niya, gusto ko ako yung hindi umalis sa kanya. Kasi parang kumbaga, nanghihinayang ako sa taon na aalis pa ako. Nanghihinayang ako doon kasi siya ibinigay niya lahat. Ibinigay niya lahat sa akin. Hanggang ngayon, na dapat wala na ako sa poder niya, nandun pa rin siya sa akin. Nandun pa rin siya sa akin. Kahit na inaaway na siya ng mga kapatid ko, nandun pa rin siya sa akin. Ayun. Kaya, maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Nanalo siya. Okay. Kasi sa tatlong nagsalita, alam na po natin kung sino ang may pinakamaraming naibuhos na emosyon. Okay? And Jerry, iniintay na po natin dahil si Jerry po ay wala pa at baka daw po siya pa ang manalo. Kaya daw po siya ay wala din, baka daw po matalo niya si Ate Arlie. So ngayon naman po, ay hindi naman natin pwedeng iwan ang mensaheng na magagaling sa kung sino yung may okasyon at may kaarawan ngayong araw na ito. So, Nanay Lita, yung message po ninyo sa lahat ng naririto ngayong araw na ito. Kung maaari po sana ay lahat po tayo ay makinig sa mensahe po ni Nanay Lita. Matahimikan lamang po at yung may kaarawan po ay magbibigay sa atin ng mensahe. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na sa aking mga anak, mga kapatid, mga kapatid. Kaibigan, Ayun na doon. Ayaw daw po kalabanin na namin ang kanyang mga anak sa pagiging best actress. Kaya daw po ay salamat na lang daw po sa lahat ng nagpunta ngayong araw na ito. And to give us a closing prayer, tinatawag po ulit natin si Pastora Jorvet Narbacan. bilang po parangal sa mga kaganapang ito ay walang ibang nanalo ngayon kundi ang aking kapatid na panganay sapagkat siya ay tinikilala namin na pwedeng tularan ng kanyang buhay kung paano mag-alaga ng mga anak, kung paano mag-alaga ng mga apo. Kahit apoy-apoy na sila, yung kanyang apoy-apoy na. Ikakain napakarami. Dumadami ang kanyang pamilya, lumalaki ang kanyang pamilya, pero andun pa rin po siya. At sa pagkakataong ito, ay nais ko itong ipapatid sa lahat na napakahirap maging ina. Napakahirap pong maging ina sapagkat kung marami ang anak mo, marami kang pakikisamahan. Kung ilan sila, ganun din karami ang pakikisamahan mo. Pero ang napakasarap na makikita natin dito ay yung kung paano magpatawad, kung paano magbigay ng pag-asa, kung paano magbigay muli ng pagkakataon na makabangon ang mga nadapang mga anak. Dahil hindi naman po maiiwasan yun. Pero ito ang napakasarap sa pangunguna ng Panginoon ay nakaya niya. Yan po ay isang magandang regalo
Panginoon sa mga nanay. Mga nanay na narito, katulad ko, ay makakaya po natin ito kung narito sa atin ang Panginoon. Kamtan niya ngayon, yan po'y bunga ng kanyang pagpapagal, bunga ng kanyang pagsasakripisyo, bunga ng lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ate, yan ay biyaya na dapat tanawin natin ng malaking pasasalamat sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi mo makikita. Sabi nga ay sa panahon ng hindi magandang mga sitwasyon sa buhay ng kanyang mga anak, sa mga anak na ito. Pero ngayong nagsipaglaki na sila, nagkaroon ng sarili-sariling pamilya, ay nandun na makikita natin yung mature period nila. Kaya naniniwala po ako na hindi tayo mananatiling ganun sa sitwasyon purong pangit na lang ang makikita. Kundi gaganda rin dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya ate, salamat. Siya pa rin po ang sa aming pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay siya yung naghatid sa amin ng salita ng Diyos kung dalaga pa siya. Maliit pa po ako noon at that time ay 6 years old kami yata noon. At nung siya ikasal, ay umiiyak ako nung hindi ako isama. Nauna ako dun sa jeep na sasakyan. Hindi talaga ako papayag na hindi makasama. Kaya mula nung mag-asawa siya, nasaksihan ko lahat kung paano niya iginapang ang kanyang mga anak. Kung paano niya inalagaan sa panahon ng kahirapan. Kung ano-anong trabaho ang kanyang ginawa, maglapatang, magsilbi kung saan-saan, para lang maigapang ang kanyang mga anak. Kaya natutuwa po ako at sabi ko nga ay naiiba ang kanyang pag-alunga sa kanyang mga anak. Kaya purihin ang Panginoon dahil siya yung ginamit ng Diyos sa amin para makarating ang magandang balita ng Panginoon ng kaligtasan kasi siya po yung nagdala sa amin noon. Kaya yan ang gantimpala na binigay ni Lord sa atin. Yung makita mo ate na ang iyong mga anak ay lumalago sa kabuhayan, lumalago sa kaalaman at nagmamature. Kaya purihin ang ating Panginoon. Ate, para sa iyo yung bulakot na yan. Ay pagkahat ay tumayo. At tayo po'y mananalangin. Ang lahat po ng kaganapang ito ay iaalay natin sa Diyos. Sapagkat kung wala siya, ay hindi naman mangyayari ito sa atin. Praise God. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami. Itinataas ko po ngayon si Ate Estelet, ang kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, at mga apo sa tuhod pa, mga manugang sa mga apo niya. Sabi nga po, Panginoon, mula sa lahi ng aming pinanggalingan, mayroon ka ng magandang plano para sa amin. Kaya nagpapasalamat kami ngayon sa mga pagpapalang nakamtan ngayon ni Ate Estelet sa kanyang buong pamilya. Nagkaroon siya ng maraming mga pagsubok pero hindi mo siya iniwanan. Hindi mo siya pinabayanan. Dahil yun ang iyong pangako. Kailanman hindi mo kami iiwan. At yan ang aming pananalig, Panginoon. Kaya Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa mga pagpapalang nakamtan ng bawat isa. At sa kagalakan na ngayon ay nararamdaman namin at nakikigalak kaming lubusan sa buhay ng pamilya ni Ate Estelet. Marami pong salamat, O Diyos. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung ano pa man ang susunod na mangyayari, ay sa iyo namin po ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, and sa last part, ang kanyang team. So,
naman po tayo. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po, 1, 2, 3, and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Inanay, you can now blow the candle. Yehey! Palakpakan naman natin si Nanay Estelita sa kanyang successful 75th birthday!